Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1244-51. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang eksena ay kinuha ang lahat ng mga alagad ng Martial Emperor at mga tagasunod ng Lost Stone Forest na sumugod dito ng biglaan. Maraming tao ang nagsimulang kuskusin ng husto ang kanilang mga mata na para bang gusto nilang matiyak na hindi sila dinadaya ng kanilang mga mata. Sa isang kisap lang ng mata, ang tatlong direktang alagad ng Martial Emperor ay pinatay ng mukhang hindi nakakapinsalang batang babae na nakasuot ng puti na hindi mukhang mas matanda sa 10 taong gulang. Maya-maya pa, naubos ang mga kulay sa mukha ng ilang nanunood. Ang ilan ay sumigaw ng malakas sa pagkagulat, ano? Sila ang mga direktang disipulo ng Martial Emperor. Ang mga taong ito ay pumunta dito upang lumahok sa pagpili ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor na gaganapin ng Lost Stone Forest. Noong una, gusto lang nilang sumali sa kasiyahan at makita kung ano ang kahihinatnan ng pagpasok sa Lost Stone Forest. Sino ang nakakaalam na masasaksihan nila ang tagpong ito na walang hanggan na iuukit sa kanilang isipan? Sa sandaling ang maliit na batang babae na mukhang hindi mas matanda sa 10 taong gulang ay nawala sa kanyang lugar, isang madugong butas ang lumitaw sa lahat ng tatlong malalaking bata at nasa katanghaliang gulang na lalamunan ng mga lalaki bago sila namatay. Ang ganitong eksena ay labis na nakakabigla sa kanila. Bagamat nabigla sila, hindi nila naramdaman na hindi ito maisip. Pagkatapos ng lahat, sa kanilang opinyon, ang maliit na batang babae na iyon ay maaaring isang malakas na demonyo na nagbagong anyo bilang isang tao. Ang kanyang tunay na edad ay maaaring kalabanan pa ang edad ng kanilang mga lola. Gayunpaman, sa sandaling malaman nila ang pagkakakilanlan ng tatlong lalaking napatay mula sa mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor, lahat sila ay natakot at natulala. Ang tatlong lalaking napatay ay mga direktang alagad ng Martial Emperor. Nandito sila para sumali sa pagpili ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor, kaya natural na mayroon silang lubos na pagkaunawa sa terminong mga direktang disipulo ng Martial Emperor. Ang direktang disipulo ng Martial Emperor ay karaniwang isang henyo na hindi pa umuunlad, isang taong umaapaw sa talento o isang taong nasa tuktok ng Martial Monarch stage at may lakas na nalampasan ang karamihan sa mga tao sa ibaba ng Martial Emperor stage. Gayunpaman, ngayon, ang tatlong taong iyon ay pinatay ng isang maliit na batang babae, na pinaghihinalaan nila ay isang demonyo na nagbagong anyo bilang isang tao, bago nila napagtanto kung ano ang nangyayari. Isang Demon Emperor. Siya ay isang Demon Emperor. Pinatay niya ang tatlong direktang disipulo ng Martial Emperor sa isang kisap lang ng mata. Siya ay isang Emperor stage powerhouse. Oh, gosh! Bakit ang isang Demon Emperor ay pumasok sa ating Lost Stone Forest at papatayin ang tatlo sa mga direktang disipulo ng Martial Emperor? Mula sa kanilang palitan kanina, parang nandito sila para kay Lord Martial Emperor. Maaaring sila ay talagang mga kaaway ni Lord Martial Emperor. Maraming mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor at ang mga taong dumating upang lumahok sa pagpili ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor ay ibinaon ang kanilang mga ulo ng magkasama sa talakayan. Ito ay lubhang masigla. Ang mga mata na dati nilang tinitignan ang nakaputing maliit na batang babae sa di kalayuan ay tuluyan na ring nagbago. Bakit wala pa si Lord Martial Emperor? Natarante ang ilan sa mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor. Naniniwala sila na dapat ay nalaman na ng Lord Martial Emperor ng Lost Stone Forest nila ang tungkol sa nangyari dito. Sa sandaling ito nang ang ilan sa mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor ay napuno ng libu-libong katanungan, isang tinig na tila umalangaw-ngaw mula sa lahat ng direksyon ang pumasok sa tainga ng lahat. Sino ka? Bakit ka pumasok sa Lost Stone Forest ko at pinatay ang tatlo sa mga direktang disipulo ko? Isang figure ang lumitaw sa harap ng karamihan kasama ang bahagyang malamlam na boses. Base sa kanyang mga sinabi, malinaw kung sino ang nagsalita. Martial Emperor Shi-Chi. Sa sandaling lumitaw ang taong ito, agad na inilipat ni Nympha at Little White ang kanilang atensyon sa kanya, nakataas ang kanilang mga kilay. Kalmadong tanong ni Nympha, Martial Emperor Shi-Chi. Tama. Ako si Martial Emperor Shi-Chi. Ang mga mata ng Martial Emperor Shi-Chi ay kumikinang. Siya ay ganap na natupok ng apoy ng galit.
Mayroon lamang siyang 5 direktang disipulo. Ang isa sa kanila ay niloko siya at tumakas matapos nakawin ang kanyang gamit. Sa kasalukuyan, 3 pa ang patay. Nangangahulugan ito na naiwan lamang siya sa isang direktang disipulo. Sa totoo lang, hindi siya partikular na nag-aalala tungkol sa buhay at kamatayan ng kanyang tuwirang mga alagad. Gayunpaman, labis siyang nagmamalasakit sa kanyang prestihiyo at imahe. Kung alam ng iba pang martial emperors at demon emperors na 4 sa 5 direktang disipulo sa ilalim ng kanyang command, Martial Emperor Shi-Chi, ay patay na, tiyak na tatawa sila. Hindi mo ba iniisip na may kabayaran kayong dalawa sa akin mula nang pumasok kayo sa aking Lost Stone Forest at pinatay ang aking mga direktang disipulo? Tanong ni Martial Emperor Shi-Chi sa malalim na boses. Dahil ang batang babae na nakasuot ng puti ay nagawang patayin ang 3 sa kanyang direktang mga disipulo, nangangahulugan ito na siya ay isang Emperor Stage Powerhouse. Ang isa pang dalagitang nakasuot ng dilaw na mukhang pinuno ng duo ay malamang na mas malakas kaysa sa maliit na batang babae na nakasuot ng puti. Dahil dito, naramdaman niya na ang 2 taong ito ay mga powerhouse ng Emperor Stage. Bukod dito, kailangan din nilang maging Demon Emperors. Kabayaran. Bago ibuka ni Nympha ang kanyang bibig, ngumuso si Little White bago siya ngumisi. Hindi mo ba naisip na dapat mong gantihan ako sa paghingi sa akin na bayaran ka? Dahil sigurado si Martial Emperor Shi-Chi na ang maliit na batang babae na nakasuot ng puting damit ay isang Demon Emperor, hindi siya naglakas loob na maliitin siya kahit mukhang bata pa siya. Nagtanong siya sa malalim na boses, ano ang ibig mong sabihin? Anong ibig sabihin natin? Sa pagkakataong ito, si Nympha ang nag-smirk sa halip. Ikaw si Martial Emperor Shi-Chi, tama ba? Narinig ko ba na mahigit 6 na buwan na ang nakalipas, inagaw ng iyong direktang disipulo na nagngangalang Lawrence o isang bagay ang babae ng aking kapatid na Alvin. At wala na kaming narinig mula sa aking kapatid na Alvin mula nang dumating siya sa iyong Lost Stone Forest. Ngayon, kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag, ipapadala kita sa iba mong mga disciples. Nang marating ni Nympha ang dulo ng kanyang pangungusap, isang nakakatusok na liwanag ang lumitaw sa kanyang maningning na mga mata na tila lalamunan na niya ang isang tao. Lawrence. Babae ni Kuya Alvin. Sa sandaling ito, may ideya si Martial Emperor Shi-Chi tungkol sa kung ano ang nangyayari. Sa wakas ay naunawaan na niya ang intensyon nitong dalagitang nakasuot ng dilaw at maliit na batang babae na nakasuot ng puti. Ang lahat ay para sa kapakanan ng binata na nakasuot ng lila na nagdulot ng kaguluhan sa kanyang Lost Stone Forest mahigit 6 na buwan na ang nakalipas. Sa sandaling naisip niya ang binata na naka-purple na iyon, agad siyang natupok ng iritasyon. Hanggang ngayon, nang maalala niya ang eksenang naganap mahigit 6 na buwan na ang nakalilipas, nilalamon pa rin siya ng matagal na takot. Ang binata na nakasuot ng lila na nagtataglay ng nakakatakot na lakas sa tulong ng mahiwagang batong tabletang iyon ay muntik na siyang mapatay. Iyon ang pinakamalaking krisis na naranasan niya mula nang makalusot siya sa Martial Emperor Stage. Kung hindi dahil sa biglaang pag-alis ng binata na naka-purple ay hindi siya tatayo rito. Lawrence na naman. Sa sandaling maalala ni Martial Emperor Shi-Chi ang pangyayaring ito, muli niyang naisip si Lawrence. Nagngangalit siya sa galit. Sa kanyang opinyon, ang insidenteng ito ay sanhi ni Lawrence. Kung hindi inagaw ni Lawrence ang babae ng binata na nakasuot ng lila, hindi na sana ganoon karaming sunod-sunod na insidente ang nangyari. Ang pinakamasama ay ang katotohanang nilinlang siya ni Lawrence at pinalitan ang misteryosong stone tablet na iniwan ng binata na nakasuot ng lila. Walang alinlangan na ito ang pinakamalaking provokasyon na naranasan niya. Muling nakaramdam ng inis si Martial Emperor Shi-Chi nang maisip niya si Lawrence na ngayon ay nakatago sa kung saan pinag-aaralan ang stone tablet na iyon. Bagamat alam ni Martial Emperor Shi-Chi ang nangyari, natural na hindi niya masunurin na isisiwalat ang lahat kay Nympha. Ngumuso siya bago siya pumutol sa iritasyon, "Permf. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. 12:45. Ang alam ko lang ay pinatay mo ang 3 sa aking mga direktang disipulo. Ngayon, kailangan mo akong bayaran. At saka, ang kabayaran ay dapat masiyahan sa akin." Malakas na sabi ni Martial Emperor Shi-Chi. Nang marating niya ang dulo ng kanyang pangungusap, kumikinang ang kanyang mga mata.
Nang marinig ang mga salita ni Martial Emperor Shichi, makikita ang paghamak sa lalim ng mga tingin ni Nympha. Kasabay nito, nagtataka siyang nagtanong, siguro kung anong uri ng kabayaran ang gusto mo mula sa amin. Pinatay mo ang 3 sa aking mga direktang disipulo at nagdulot ng malaking pagkawala sa aking Lost Stone Forest. Dapat kayong dalawa ay Demon Emperors. Gumawa ng isang panunumpa gamit ang 99 Heavenly Tribulation at sumumpa ng 30 taon ng pagkaalipin sa akin. Sagot ni Martial Emperor Shichi. Ito ang compensation na gusto niya. Bagamat pinaghihinalaan niyang ang dalagitang nakasuot ng dilaw at maliit na batang babae na nakasuot ng puting damit sa kanyang harapan ay parehong Demon Emperors, hindi niya akalain na sapat ang kanilang kapangyarihan para talunin siya. Siya ay isang 4th level Martial Emperor kung tutuusin. Ang kanyang lakas ay maaaring ituring na above average sa lahat ng Martial Emperors at Demon Emperors sa Cloud Continent. Sa kanyang opinyon, ang 2 Demon Emperors na ito ay malamang na walang kapantay para sa kanya. Ito ay dahil kilala niya ang lahat ng Demon Emperors na mas malakas kaysa sa kanya sa Cloud Continent, at ang 2 nakatayo sa kanyang harapan ay wala sa kanila. 30 taon ng pagkaalipin. Natigilan sina Nympha at Little White nang marinig nila ang mga salita ni Martial Emperor Shichi. Tungkol naman sa grupo ng mga nakamasid, lahat ng kanilang mga mata ay agad na lumiwanag, hindi alintana kung sila ay mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor o ang mga taong dumating upang lumahok sa pagpili ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor. Sa kanilang opinyon, magkakaroon sila ng magandang palabas na mapapanood sa lalong madaling panahon. Sa palagay mo ba ay masusupol sila ni Lord Martial Emperor sa loob ng 30 taon? I guess so. I can see that Lord Martial Emperor is very confident. Bagamat alam niyang Demon Emperors ang 2 ito, hindi siya natatakot. Kung talagang mapapasailalim sila ni Lord Martial Emperor, magkakaroon tayo ng 2 karagdagang Demon Emperor sa ating Lost Stone Forest. Medyo nasasabik na ako sa iniisip ko lang. Maraming mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor ang medyo nasasabik. Hindi ako makapaniwala na makikita natin si Martial Emperor Shichi bago pa man magsimula ang pagpili ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor. Matagal ko nang narinig na si Martial Emperor Shichi ay nasa 3rd level Martial Emperor stage. Napakaraming taon na ang lumipas, maaaring nakalusot na siya sa 4th level Martial Emperor stage. Siguro nakalusot na siya. Kung hindi, hindi siya magiging kumpiyansa sa harap ng 2 iyon na maaaring Demon Emperors. Ang mga kalahok sa seleksyon ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor na hawak ng Lost Stone Forest ay nagkaroon ng talakayan sa kanilang mga sarili. Tiwala sila sa lakas ni Martial Emperor Shichi. Little White, may gustong magpasakop tayo sa kanya sa loob ng 30 taon, sabi ni Nympha habang nakatingin kay Little White. Siya ang unang bumalik sa kanyang katinoan. Well then, tingnan natin kung may kakayahan ba siya o wala. Nang marinig iyon, malamig na nagningning ang maliwanag na mga mata ni Little White habang nakatingin siya kay Martial Emperor Shichi. Bagamat kalmado ang kanyang tono, may nakatago rito na layuning pumatay. Hindi tumugon si Martial Emperor Shichi sa pang-aasar ni Little White. Sa halip, sinabi niya, ipapaalam ko sa iyo kung mayroon ako o wala. Kung ganoon, paglalaroan kita, walang pakialam na sagot ni Little White. Ang saya ko. Walang pakialam ding sumagot si Martial Emperor Shichi. Sa sandaling ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig, ang robe sa kanyang katawan ay nag-flutter habang siya ay naglalabas ng mga alon ng dugong aura. Nagdulot ito ng ilang hakbang pabalik sa karamihan ng mga nanunood. Ang ilang mga tao na may mababang cultivation base ay napilitang umatras ng malayo. Masyadong malakas ang lakas ng isang Martial Emperor. Napakalakas nito na nagdulot ng panginginig sa kanyang gulugod. Para naman kay Little White, parang hindi siya natatakot sa aura na ipinalabas ni Martial Emperor Shichi. Parang wala man lang siyang naramdaman. Whoosh! Whoosh! Si Martial Emperor Shichi at ang maliit na batang babae na nakasuot ng puti ay naglaho sa lugar sa bilis ng kidlat mula sa mga mata ng karamihan sa mga taong naruroon sa eksena. Naririnig na lamang nila ang kakaibang tunog ng sipol ng hangin na nawala kaagad nang lumitaw ito. Boom! Boom! Boom!
Bago pa man nila napagtanto ang nangyayari, nakarinig sila ng sunod-sunod na nakakabinging pagsabog na umalingaw-ngaw sa hangin. Ni hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataong dumilat ang kanilang mga mata upang tumingin nang biglang bumangga ang isang bagyo at pinalipad sila na parang mga palaso na umaalis sa busog nito. Tanging ang mga alagad ng Martial Emperor ang nanatiling nakaugat sa kanilang mga butik na kinusot ang kanilang mga mata. Boom! Ang grupo ng mga tagasunod at alagad ng Martial Emperor at higit sa 70% ng mga kalahok sa seleksyon ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor ay mukhang lubhang kahabag-habag. Biglang umalangaw-ngaw ang isa pang pagsabog sa himpapawid at isang mas nakakatakot na bagyo ang Bomb-a-Lot. Sa pagkakataong ito, maging ang mga alagad ng Martial Emperor ay pinalipad. Sa iba naman, lumala ang kanilang kalagayan. Namumutla sila at dumudugo ng husto. Ang ilan ay pinadala pa sa paglipad sa paningin ng lahat. Saglit, maliban sa 2 tao na lumikha ng bagyo, tanging si Nympha lamang ang nanatili sa gitna ng bagyo. Bagamat galit na galit ang bagyo, nanatili siyang hindi kumikibo at matatag na parang bundok. Barf! Nang makapagpatatag ang grupo ng mga alagad ni Martial Emperor na sobrang mapatla, narinig nila ang tunog ng pagsusuka. Pumikit sila at tumingin sa gitna ng bagyo sa tamang oras upang masaksihan si Martial Emperor Shi-Chi na nagsusuka ng dugo. Pagkatapos niyang samuka ay namutla ang mukha niya at walang tigil na nanginginig ang kamay na nakahawak sa 7 talampakang sibat. Maliwanag na ginamit ni Martial Emperor Shi-Chi ang quasi-royal grade Spirit Spear sa kanyang kamay kanina. Gayunpaman, natalo pa rin siya sa huli. Para naman sa maliit na batang babae na nakasuot ng puting damit na nakatayo sa harap niya na may dalang maikling punyal, medyo nakahinga lang siya ng maluwag. Bukod sa ilang patak ng pawis sa kanyang noo, wala na siyang pinagkaiba kanina. Ang pagkakaiba ng kanilang lakas ay makikita mula rito. Lord Martial Emperor ay natalo. Natigilan at nataranta ang grupo ng mga alagad ni Martial Emperor. Ang Panginoong Martial Emperor na parang isang hindi matatalo na Diyos sa kanilang isipan ay talagang natalo. Nang ang grupo ng mga disipulo ni Martial Emperor ay natulala pa rin at ang natitirang mga tao ay nalilito pa rin, si Martial Emperor Shi-Chi ay tumingin sa nakaputing batang babae na may maputlang mukha bago siya nagtanong ng may takot, "Sino ka ba talaga?" Gayunpaman, hindi siya sinagot ni Little White. Sa halip, walang pakialam na nagtanong siya, "Kung gayon, gusto mo pa bang bigyan ka namin ng paliwanag at manampa kami ng 30 taon ng pagkaalipin sa iyo?" Ang mga matulis na salita ni Little White ay lubhang hindi ka nais-nais pakinggan. Nagdulot ito ng mas lalong pamumutla ni Martial Emperor Shi-Chi nang marinig niya ito. Parang sampal sa sarili niyang mukha. Isang lantarang sampal sa sarili niyang mukha. Ito ang iniisip ng lahat. Sa sandaling ito, ang grupo ng mga tagasunod ng Martial Emperor at iba pang mga tao ay nagsimulang bumalik sa kanilang katinoan. Lahat sila ay nalilitong nakatingin sa eksenang nasa harapan nila. Ang may-ari ng Lost Stone Forest, Martial Emperor Shi-Chi, ay natalo sa labanang ito. Tsaka parang nasugatan din siya. Sabihin mo lang sa akin, ano ang nangyari sa aking kapatid na Alvin pagkatapos niyang pumunta sa iyong Lost Stone Forest? Nasaan siya ngayon? Tanong muli ni Nympha habang nakatingin kay Martial Emperor Shi-Chi. 1246. Ang isip ni Martial Emperor Shi-Chi ay ganap na blanko. Paulit-ulit sa isip niya ang eksena kanina. Kahit na ginamit niya ang kanyang buong lakas at ang kanyang quasi-royal grade Spirit Spear laban sa maliit na batang babae na nakasuot ng puting damit na mukhang wala pang 10 taong gulang, natalo pa rin siya. Sa sandaling ito, napagtanto niyang ang maliit na batang babae na nakasuot ng puting damit ay hindi lamang isang Demon Emperor, ngunit siya rin ay isang Demon Emperor na mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Bukod dito, ang Demon Emperor na ito ay narito para sa kapakanan ng binata na nakasuot ng lila. Hindi mo ba narinig ang mga tanong ng Nympha ko? Nang pumasok sa tainga ni Martial Emperor Shi-Chi ang parang bata na boses na puno ng iciness, nabawi niya ang kanyang pakiramdam at natama ng matinding realisasyon. Natural, hindi siya estranghero sa boses na ito. Boses iyon ng nakaputing batang babae na nakatalo sa kanya. Agad niyang nilinggan ang nakadilaw na dalagitang nakatayo sa malapit na may nakakatakot na ekspresyon. Tanging takot lang ang nakikita sa kanyang mga mata ngayon. Anong biro?
Ang batang babaeng ito na nakaputing damit ay mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Matindi ang hinala niya na maaaring mas makapangyarihan pa sa kanya ang nakasuot ng dilaw na teenager na tinawag niyang kuya. Pipakisabi ulit, takot na sabi ni Martial Emperor kay Nympha. Sa tono niya, kumpara sa dati niyang agresibo at mapagmataas na ugali, parang nag-transform siya sa ibang tao. Natural, ito ay dahil hindi niya alam ang lakas ng puting damit ng batang babae kanina. Kung hindi, hindi sana siya kumilos ng ganoon. Ang malalakas ay naghari sa Cloud Continent. Kahit na siya ay isang martial emperor na kadalasang mataas at makapangyarihan sa harap ng mga ordinaryong martial artist, kailangan pa rin niyang magpakumbaba kapag nakatagpo siya ng mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Ang hirap na pinagdaanan ng isang martial emperor ay malayo sa pagiging maihahambing sa isang ordinaryong martial artist. Dahil sa kadahilanang ito, handa silang gawin ang lahat ng uri ng kabaliwan upang mabuhay, lalo na ang pag-amin ng pagkatalo. Malamig na sinulyapan ni Nympha si Martial Emperor Shichi at inulit muli ang kanyang mga salita sa inis. Nang marinig ito, hindi naglakas loob ang Martial Emperor at mabilis na sumagot. Sinimulan niyang isalaysay ang nangyari noong araw na nakilala niya si Alvin, kung paano nakakuha si Alvin ng lakas na maihahambing sa kanya sa pamamagitan ng misteryosong stone tablet at maging kung paano sila nag-away. Wala siyang lakas ng loob na itago ang anuman habang ikinwento niya ang pangyayari. Ikinwento niya ang lahat ng detalyado, kabilang ang kung paano nawala ng katinoan si Alvin at umalis habang si Irish ay dinala ng iba. Kung paano siya nilinlang ni Lawrence, ang kanyang direktang disipulo, bago niya dinala ang batong iyon. Sa ngayon, wala na siyang pakialam sa kanyang prestihiyo at imahe. Walang mas mahalaga kaysa sa kanyang buhay. Hindi siya naglakas loob na magsinungaling. Ito ay masyadong mapanganib. Kung hindi natuwa ang dalawang young miss na ito sa kwento niya, baka patayin lang siya ng masama. Sa panahong iyon, ang natamo ay hindi makakabawi sa nawala. Stone tablet. Nawala ng katinoan si Kuya Alvin. Nakakunot ang noo, tumingin si Nympha kay Martial Emperor Shichi at sinabing, ilarawan sa akin ang stone tablet na iyon. Si Nympha ay may sariling hinala tungkol sa mahiwagang bato na maaaring magpawala sa katinoan ng gumagamit nito at magkaroon ng nakakatakot na lakas, ngunit hindi siya lubos na sigurado tungkol dito. Kung ito talaga ang Devil Seal Tablet. Kung gayon natatakot ako na nasa masamang sitwasyon si Brother Alvin. Habang nagtatanong si Martial Emperor Shichi, kumirot ang puso ni Nympha, at napuno ito ng pag-aalala. Sa harap ng tanong ni Nympha, si Martial Emperor Shichi ay hindi nang ahas na magpabeya. Mabilis niyang inilarawan ang bawat katangian ng tabletang bato na iyon na alam niya. Kakaiba talaga. Walang sulok ang stone tablet na iyon. Ito talaga ang Devil Seal Tablet. Sa sandaling natapos ni Martial Emperor Shichi ang kanyang mga salita, medyo namula ang mukha ni Nympha. Paano ito nagkataon? Ang Devil Seal Tablet ay nagkataon sa kamay ni Brother Alvin. Naaalala pa rin ni Nympha ang panahong iyon nang una siyang dumating sa Cloud Continent kasama si Numi. Bukod sa pagpunta dito para mag-relax at maglakbay, nandito talaga si Numi sa utos ng kanyang ama na hanapin ang Devil Seal Tablet. Ito ay dahil nakatanggap ang kanyang ama ng balita na ang Devil Seal Tablet ay nasa Cloud Continent, ang Mortal Continent. Noong una, akala niya ay isa lamang siyang dumadaan na manlalakbay sa Cloud Continent, ngunit sinong mag-aakala na makikilala niya ang kanyang kapatid na Alvin at tatlong iba pang maliliit na lalaki na napakatalentado. Dahil sa kadahilanang ito, nakabuo siya ng isang indissoluble bond dito sa Cloud Continent. Sa oras na iyon, gumugol si Numi ng ilang taon sa paghahanap sa bawat sulok ng Cloud Continent, ngunit hindi pa rin niya mahanap ang Devil Seal Tablet. Hindi ako makapaniwala na nasa kamay talaga ito ni Brother Alvin. Sa sandaling ito, napaka-komplikado ng pakiramdam ni Nympha. Kasabay nito, nag-aalala rin siya kay Alvin. Alam na alam niya kung gaano kakilakilabot ang Devil Seal Tablet na iyon. Sinabi mo bang umalis ang aking kapatid na Alvin pagkatapos iwanan ang batong tableta na iyon? Tanong muli ni Nympha. Oo. Ang Martial Emperor Shichi ay hindi nang ahas na magpakalma habang mabilis niyang tinanggo ang kanyang ulo bilang tugon.
Hindi lang niya nakuha ang tapyas ng bato, ngunit hindi rin niya isinama ang kanyang babae. Paano mo mapapatunayan na totoo lahat ng sinabi mo? Walang kamalay-malay na pinaikit ni Nympha ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Martial Emperor Shi-Chi. Malamig na kumikinang ang mga mata niya. Nang makita ni Martial Emperor Shi-Chi ang lamig sa mga mata ni Nympha, nanlamig ang kanyang puso. Nagmamadali siyang nanumpa at nanumpa sa pamamagitan ng Tribulation Oath, ang 99 Heavenly Tribulation. Ako, si Martial Emperor Shi-Chi, ay nanunumpa sa 99 Heavenly Tribulation. Kung ang sinabi ko kanina ay naglalaman ng kahit kaunting kasinungalingan, handa akong tamaan ng kidlat hanggang sa mamatay. Boom! 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 Sa isang kisap lang ng mata, siyam na dumadagandong na tunog ang umalangaw-ngaw sa hangin, na tumutugma sa panunumpa ni Martial Emperor Shi-Chi. Ang panunumpa gamit ang Tribulation Oath, ang 99 Heavenly Tribulation, kahit isang Martial Emperor ay hindi makakalaban dito. Kung hindi, tatamaan din siya ng kidlat hanggang sa mamatay. Dahil nang-ahas si Martial Emperor Shi-Chi na gumawa ng ganoong panunumpa, nangangahulugan ito na hindi siya nagsinungaling kanina. Iniwan nga ni Alvin ang Devil Seal Tablet, at ang tabletang iyon ay ninakaw ni Lawrence, ang kanyang direktang disipulo, sa pamamagitan ng panlilinlang. Si Irish, sa kabilang banda, ay dinala ng isang powerhouse na nagngangalang Hugo. Pagkatapos manampa, nakahinga ng maluwag si Martial Emperor Shi-Chi. Salamat na lang at may kakayahan siyang basahin ang sitwasyon at hindi nagsinungaling. Kung hindi, hindi siya nakaligtas. Mas mabuting ipagdasal mo na walang mangyari sa aking kapatid na Alvin. Kung hindi, ganap kong lilipulin ang nawawalang bato mong kagubatan. Pagkatapos ng malamig na sulyap kay Martial Emperor Shi-Chi, ang katawan ni Nympha ay gumalaw at nawala sa mga mata ni Martial Emperor Shi-Chi sa napakabilis na bilis. Mula sa simula hanggang sa katapusan, hindi man lang nakita ni Martial Emperor Shi-Chi ang figure ni Nympha ng malinaw. Tulad ng inaasahan, ang kanyang lakas ay talagang mas malakas kaysa sa puting damit na batang babae. Maingat na pinunasan ni Martial Emperor Shi-Chi ang kanyang malamig na pawis. Kasabay nito, balis ang tumingin siya sa maliit na batang babae na nakasuot ng puti na nakatayo sa malapit. Natatakot siyang hindi pabayaan ng batang ito ang bagay na ito. Humph! Malamig na sumengot si Little White bago niya sinundan si Nympha at umalis. Noon lamang nakahinga ng maluwag si Martial Emperor Shi-Chi na parang may natanggal sa kanya. Di nagtagal, naabutan ni Little White si Nympha na humina sa kanyang bilis bago nagtanong, Sister Nympha, dahil gusto niyang patayin si Brother Dati, bakit hindi mo siya pinatay kanina? Hindi mo ba naisip na mas mabuting iwanan siyang buhay at hayaang maghayganti si Brother Alvin? Tanong ni Nympha. Isang kirot ng realisasyon ang tumama kaagad kay Little White. Tapos, parang may naalala siya at nag-aalalang nagtanong, pero paano kung si Kuya? Hindi natuloy ang Little White, ngunit halata ang kahulugan. Kung may nangyari talaga kay Brother Alvin, lilipulin ko ang buong Lost Stone Forest niya. Kahit saan siya magtago, si Martial Emperor Shi-Chi, hahanapin ko siya at papatayin. Ang mga salita ni Little White ay parang isang sumasabog na fuse na lubos na nagpasiklab kay Nympha nitong powder cask. Sigurado akong magiging okay si Kuya, ungol ni Little White. Sana rin ako. Tumanggaw si Nympha, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ayon sa paglalarawan ni Martial Emperor Shi-Chi, halos mahulaan niya kung ano ang pinagdaanan ng kanyang kapatid na Alvin. Puwersahang inilabas ni Brother Alvin ang Soul Remnant Energy mula sa Devil Seal Tablet sa kanyang katawan at na-devil sa isang iglap. Mula doon, nakuha niya ang pambihirang lakas. Gayunpaman, pagkatapos niyang ma-devil, nawala ang kanyang katinoan. Sa ngayon, ang inaasahan ko lang ay iyon ang unang beses niyang gumamit ng Devil Seal Tablet. Kung hindi, magkakagulo talaga ang mga bagay-bagay. Si Nympha ay higit na nag-aalala tungkol dito. Kapag ginamit ng isang tao ang Devil Seal Tablet sa unang pagkakataon, magkakaroon ito ng ilang mga side effect ngunit hindi hanggang sa kung saan ito ay magbabante sa kanyang buhay.
Gayunpaman, kung ang isa ay patuloy na gumagamit nito, ang mga side effect ay makakaubos ng kanyang buhay. Kahit na ang pisikal na katawan ng tao ay buhay pa, ito ay magiging isang walang laman na shell sa karamihan. Isang walang laman na shell na kinokontrol ng soul remnant energy mula sa Devil Seal Tablet. Sister Nympha, narinig kong binanggit mo ang Devil Seal Tablet o isang bagay kanina. Ang mahiwagang stone tablet na binanggit ni Martial Emperor Shichi ay ang Devil Seal Tablet na binanggit mo. Di nagtagal, naalala ni Little White ang mga salita ni Nympha. Kahit na hindi siya nagsasalita ng malakas, narinig pa rin siya ni Little White. Tama. Ito ang Devil Seal Tablet. Tumanggaw si Nympha. Natutunan ni Little White ang tungkol sa maraming bagay pagkatapos makinig sa kwento ni Martial Emperor Shichi. Nagtanong siya, ano nga ba ang Devil Seal Tablet na iyon? Paano nito nabibigyang daan si brother na magkaroon ng ganoon kalakas na enerhiya sa ganoong kaikling panahon? Hindi lang iyon, ang mga side effect ay tila masyadong malala. Ang Devil Seal Tablet ay isa sa 10 Great Saint Weapons ayon sa 10 Great Saint Weapons rankings ng Dao Martial Saint Land, paliwanag ni Nympha. Ano? Nang marinig ito, nagulat si Little White. Sinasabi na ang mga sandata sa 10 Great Saint Weapons rankings ng Dao Martial Saint Land ay Super Saint Weapons. Ang mga ito ay napakabihirang at mahalagang kayamanan. Kung makuha ito ng isang ordinaryong tao, sapat na para sa kanya na gumala sa Dao Martial Saint Land ng madali. Gayunpaman, iyon ay kapag sila ay ginawang Diyos. Kahit na ang Saint Weapon ay napakalakas, hindi nito lubos na maipapakita ang kapangyarihan nito kung ang taong kumokontrol dito ay mahina. Gayunpaman, bukod sa Devil Seal Tablet, ang pagpapalakas ng offensive power na ibinibigay ng iba pang Super Saint Weapon sa 10 Great Saint Weapon rankings sa mga martial artist na si X-Wiponi ay higit na mas mataas kaysa sa ordinaryong mga artistang si Saint Wiponi, patuloy ni Han. Bakit bukod sa Devil Seal Tablet? Hindi ba ang Devil Seal Tablet ay isang Super Saint Weapon din? Curious na tanong ni Little White. Ang Devil Seal Tablet ay naging isang Super Saint Weapon at nakalista sa 10 Great Saint Weapon rankings, hindi dahil sa offensive power boost na ibinibigay nito sa isang martial artist. Sa totoo lang, ang offensive power boost na ibinibigay nito ay mas kaunti kumpara sa maraming iba pang ordinaryong Saint Weapons. Ang dahilan kung bakit ito naging Super Saint Weapon at nakalista sa 10th Great Saint Weapon, dahil sa kakayahan nitong sugpuin ang 10th Great Saint Weapon. Mga magsasaka. Nagpatuloy si Nympha sa pagpapaliwanag. Nang marating niya ang dulo ng kanyang pangungusap, baka sa kanyang mga mata ang paggalang. 1247. Ang Devil Seal Tablet ay palaging isang alamat sa Dao Martial Saint Land. Ito rin ang variant sa 10 Great Saint Weapon rankings. Kung ang Devil Seal Tablet ay ginamit upang harapin ang isang Devil Cultivator, magagawa nitong sugpuin ang Devil Cultivator. Magagawa nito ang trabaho sa kalahati lamang ng pagsisikap. Gayunpaman, kung ang Devil Seal Tablet ay ginamit laban sa isang ordinaryong martial o Dao Cultivator, hindi ito magiging kasing epektibo ng karamihan sa mga ordinaryong Saint Weapon kahit na ang Devil Seal Tablet ay maaaring ituring na isang nakakasakit na Saint Weapon. Matapos malaman ang tungkol sa paggamit ng Devil Seal Tablet mula kay Nympha, hindi napigilan ni Little White na mapasinghap sa gulat. Nang malaman niya ang tungkol sa mga side effect ng Devil Seal Tablet, tungkol sa kung paano tuluyang mawawala sa katinoan ang isang tao at maging zombie pagkatapos gumamit ng Devil Seal Tablet ng maraming beses, hindi niya maiwasang mag-alala kay Alvin. Ate Nympha, magiging okay din si Kuya, di ba? Ang Little White ay may nag-aalalang ekspresyon sa kanyang mukha, at ang kanyang malalaking kumikinang na mga mata ay tila nakakaawa. Huwag kang mag-alala, mapalad ang mabubuting tao. Magiging maayos si Brother Alvin. Ngumiti si Nympha habang tinitiyak niya ito. Bagamat sinabi niya kay Little White na huwag mag-alala, talagang nag-aalala siya dahil hindi niya alam kung ilang beses ginamit ng kanyang kapatid na Alvin ang Devil Seal Tablet. Kung alam niya na 3 beses nang gumamit ng Devil Seal Tablet ang kanyang kapatid na Alvin, hindi siya magiging optimistic. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang mahanap si Brother Alvin, sabi ni Nympha.
Tumango si Little White bago siya at si Nympha ay nagpatuloy na lumipad patungo sa direksyon kung saan sinabi ni Martial Emperor Shi-Chi na umalis na si Alvin. Sinadya nilang hanapin ang mga bakas ni Alvin para mahanap siya. Sa sandaling ito, natural na hindi alam ni Alvin na may nag-aalala sa kanya at hinahanap siya kung saan-saan. Sa Lazarus Peak, ang pagpili ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor ay nagpatuloy ayon sa plano. Ang pagpili ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor na gaganapin ng Lazarus Peak ay isasagawa sa isang malawak na platapormang bato na matatagpuan sa gitna ng bundok ng Lazarus Peak. Ang batong platapormang ito ay napakalawak na ang maliit na batong plataporma na kinaroroonan ng lugar ng tirahan ay hindi maihahambing sa lahat ng ito. Napakalaki ng lugar na inookupahan nito. Madaling araw, maraming tao ang lumitaw sa itaas ng malawak na platapormang bato. Sila ay alinman sa mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor mula sa Lazarus Peak o mga taong dumating upang lumahok sa pagpili ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor na hawak ng Lazarus Peak. Kahit papaano, ang orihinal na maingay at mataong kapaligiran ay naging ganap na tahimik sa sandaling lumitaw ang isang figure. Si Senior Brother Tommy. Nandito na si Senior Brother Tommy. Matapos itong tumahimik ay muling nagkaroon ng kaguluhan. Maraming mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor ang tuwang-tuwa na nakatingin sa taong nagmula sa malayo. Puno ng pananabik ang kanilang mga mata na para bang ngayon lang sila nakakita ng isang idolo na labis nilang hinahangaan. Tommy. Sino si Tommy? Parang hindi siya ordinaryong tao. Ang mga taong dumating upang lumahok sa pagpili ng mga disipulo at tagasunod ng Martial Emperor ay walang ideya kung sino si Tommy. Ang isang tao na maaaring makakuha ng ganoong paggalang mula sa grupo ng mga disipulo at tagasunod ng Martial Emperor ay natural na magkakaroon ng mataas na posisyon. Huwag mong sabihin sa akin na isa talaga siya sa 3 dakilang disipulo ng Martial Emperor sa Lazarus Peak. May nag-open. Marami rin ang sumang-ayon sa kanya. Ganyan dapat. Bagamat ang grupong ito ng mga tao ay sumang-ayon sa kanya, hindi nila maiwasang magtanong sa mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor na nakatayo malapit sa kanila. Parang magaan lang ang pakiramdam nila kung magkakaroon sila ng direktang kumpirmasyon. Tama. Siya ang pangalawang disipulo ng ating Lazarus Peak Lord Martial Emperor, Tommy. Hindi lang direktang disipulo ng Martial Emperor si Senior Brother Tommy, ngunit isa rin siya sa 2 dakilang hukom para sa pagpili ng mga disipulo at tagasunod ng Martial Emperor na hawak ng ating Lazarus Peak ngayon. Maraming mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor ang tumugon. Bagamat medyo nahulaan na nila ito kanina, pagkatapos nilang kumpirmahin ang pagkakakilanlan ni Tommy sa grupo ng mga alagad at tagasunod ni Martial Emperor, marami pa rin ang napabulala sa pagkabigla na may paghanga sa kanilang mga mukha. Ang direktang alagad ng Martial Emperor. Ito ang taong tinitingala nila. Nang lumitaw si Tommy, 2 tao ang lumitaw sa likuran niya na parang mga anino. Xavier. Sa isang sulyap lang, nakilala agad ni Alvin na nakatayo sa crowd ang isa sa mga taong nakatayo sa likod ni Tommy. Ito ay walang iba kundi ang alagad ng Martial Emperor na sinubukang makipag-away sa kanya ngunit napigilan ni Septima sa huli. Si Xavier ay ang nakatatandang kapatid sa dugo ng pinuno ng mga magnanakaw na napatay niya bago pumunta sa Lazarus Peak. Nang patayin ni Alvin ang pinuno ng mga magnanakaw, hindi niya alam na siya rin ay disipulo ng Martial Emperor. Natural, hindi siya magpapakita ng awa kahit alam niya. Nang mapansin ni Alvin si Xavier, nakita rin niya ito. Nang makita ni Xavier si Alvin, agad na namula ang kanyang mga mata. Para siyang nag-transform sa isang mabangis na halimaw na nakatago sa dilim, handang sumunggab at pumatay sa anumang oras. Siya ang pumatay kay Levi. Bagamat hindi tumitingin si Tommy kay Xavier, tila may mga mata siya sa likod ng kanyang ulo dahil agad niyang napansin na may hindi tama kay Xavier. Agad siyang tumingin sa direksyon kung saan nakatingin si Xavier. Hindi nagtagal, dama po ang kanyang mga mata kay Alvin. Oo. Nagngangalit si Xavier bilang tugon. Ang mga mata na nanlilisik kay Alvin ay halos lumuwa sa kanyang mga saksakan. Nangangati siyang lunukin ng buo si Alvin.
Gayunpaman, hindi nabahala si Alvin tungkol kay Xavian. Hindi niya inisip si Xavian. Nakatingin siya sa mga mata ni Tommy na nakatingin din sa kanya. Para bang ang pinakamaliit na bagay ay magpapasiklab ng apoy. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos magtama ang mga mata ni na Alvin at Tommy, mabilis na binawi ni Tommy ang kanyang tingin. Para bang nakita niya ito sa ilalim niya upang makipagpalitan ng tingin kay Alvin. Buong-buo ang tingin niya kay Alvin. Ang direktang alagad ng Martial Emperor. Ang titig ni Alvin ay naglalaman ng isang malakas na pahiwatig ng layunin ng labanan nang tumingin siya kay Tommy. Sa kasamaang palad, hindi iyon napansin ni Tommy. Senior Brother Albert. Senior Brother Albert. Hindi nagtagal, isang serye ng magalang na pagbati ang umalingaw-ngaw at nakatawag ng pansin ni Alvin. Natuklasan ni Alvin ang isa pang binata sa edad na 30s na papunta rito kasama ang dalawa pang lalaki. Mula sa palitan ng grupo ng mga alagad at tagasunod ni Martial Emperor sa kanyang paligid, natuklasan ni Alvin ang pagkakakilanlan ng binata. Si Albert Zong, ang ikatlong direktang disipulo sa ilalim ng utos ni Martial Emperor Lazarus. 2 araw na ang nakalipas, nalaman ni Alvin ang sitwasyon sa Lazarus Peak mula kay Septimus. Alam niya na ang Lazarus Peak ay nahahati sa 2 paksayon. Ang 2 paksayon na ito ay pinamunuan ng 2 direktang disipulo ng Martial Emperor sa ilalim ng utos ni Martial Emperor Lazarus. Ngayon, sa wakas ay nakita niya ang mga pinuno ng 2 paksayon. Si Tommy, ang pangalawang direktang disipulo ng Martial Emperor. Si Albert Zong, ang ikatlong direktang disipulo ng Martial Emperor. Noong una, akala ko ang pinangalan ng Heres ay ang pangalawa o pangatlong direktang disipulo ng Martial Emperor, ngunit parang mali ako. Isang silhouette ang lumitaw sa isip ni Alvin. Matingkad pa rin sa kanyang isipan ang eksena ng paggamit ng binata sa kanyang espiritual na enerhiya para gamitin ang espada sa tuktok ng Lazarus Peak. Don't tell me si Heres talaga ang unang direktang disipulo ng Martial Emperor na laging lihim sa kanyang mga galaw at kinaroroonan tulad ng Martial Emperor Lazarus ayon kay Septimus. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Habang pinag-iisipan niya ito, lalo niyang nakitang kapanipaniwala ito. 12:48. Alvin. Hindi nagtagal, isang pamilyar na boses ang tumunog sa mga tainga ni Alvin. Hindi na niya kailangan pang tumingin, alam niya kung sino ang may-ari ng boses. Walang iba kundi si Renz ang pumunta sa Lazarus Peak upang lumahok sa pagpili ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor. May 2 mahinang tunog ng sipol ng hangin na papalapit sa kanya. Madali niyang nahulaan na si Chad ay kasama rin ni Renz. Nandito ka na. Bahagyang tumango si Alvin. Matapos lumitaw si Renz sa likod ni Alvin, ang kanyang tingin ay walang kamalay-malay na dumapo kay Xavian na nakatayo sa likuran ni Tommy sa di kalayuan. Nagtanong siya nang may takot sa kanyang boses, Alvin, hinanap ka ba ni Xavian? Oo, ginawa niya. Tumango si Alvin bilang tugon sa tanong ni Renz. Napanalo mo ba siya? Nagulat na tanong ni Renz. Hindi kami nag-away. Umiling si Alvin. Bagamat hinanap siya ni Xavian, hindi niya siya inatake lahat. Dahil dito, walang nanalo o natalo. Hindi ba nakipag-away? Nagulat si Renz. Sa katunayan, nang hinanap siya ni Xavian, galit na galit siya. Kung hindi dahil nag-iingat si Xavian sa katotohanang kalahok siya sa selection of the Martial Emperor's disciples and followers at hindi siya ang tunay na pumatay, inatake agad siya ni Xavian. Si Alvin, sa kabilang banda, ay iba. Ang nakababatang kapatid ni Xavian sa dugo ay direktang namatay sa mga kamay ni Alvin. Sa kanan, hindi siya papakawalan ni Xavian ng ganoon kadali. May tiwala ka ba sa laban sa kanya? Hindi naman nagtanong ng dahilan si Renz, mas curious siya sa bagay na ito. Bagamat pinatay ni Alvin si Levi, ang nakababatang kapatid ni Xavian na isang alagad ng Martial Emperor, ang kanyang pag-atake sa oras na iyon ay biglaan at nagulat ang kanyang kalaban. Kung naging handa si Levi, halos imposible para kay Alvin na patayin siya. Pagkatapos ng lahat, ang cultivation base ni Alvin ay napakababa.
Masyadong limitado ang strength boost na maibibigay ng kanyang spirit weapon. Namatay si Levi dahil sa kanyang sariling kapabayaan. Kung si Alvin noon 6 na buwan na ang nakalipas, sigurado si Renz na hindi siya mananalo kung lalabanan niya si Xavian, ang alagad ng Martial Emperor, na mas malakas kaysa sa kanyang nakababatang kapatid na si Levi. Sa lahat ng mga alagad ng Martial Emperor, ang kanyang lakas ay nasa nangungunang 3. Gayunpaman, 6 na buwan na ang lumipas. Wala siyang ideya kung gaano kalaki ang naitaas ni Alvin sa kanyang cultivation base. Dahil dito, hindi siya basta-basta nakagawa ng conclusion. Pagkatapos ng lahat, inabot lang ni Alvin ng 1 buwan para maibalik ang kanyang cultivation base sa first level void interpretation stage mula sa first level core formation stage dati. 6 na buwan na ang lumipas, gaano kalaki ang naibalik ni Alvin sa kanyang cultivation base? Wala siyang ideya. Confident. Nang marinig ni Alvin ang tanong ni Renz, saglit siyang natigilan bago siya ngumiti ng mahina. Ang kanyang ngiti ay napakahiwaga kaya mas lalo pang nakaramdam ng pagka-curious si Renz. Hindi napigilan ni Renz ang kanyang pagkamausisa at muling nagtanong, ano? May tiwala ka ba? Gayunpaman, hindi pa rin siya sinagot ni Alvin, dahilan para makaramdam siya ng kaunting pagkabigo. Sa di kalayuan, nagtipon sina Tommy at Albert, ang pangalawa at pangatlong direktang disipulo ng Martial Emperor sa Lazarus Peak. Ito ay isang palatandaan na ang pagpili ng mga alagad ng Martial Emperor at mga tagasunod ng Lazarus Peak ay magsisimula na. Sina Tommy at Albert ang dalawang dakilang hukom para sa pagpili ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor ngayon. Natural, bukod sa dalawa na naging judge, may isa pang grupo ng mga alagad ng Martial Emperor na makikipagtulungan sa kanila sa pagpili ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor. Bilang mga supervisor ngayon, ang grupo ng mga alagad ng Martial Emperor ang mga ngasiwa sa pagpili ngayon. Third junior brother, matagal na mula noong huli kitang nakita, nakangiting bati ni Tommy kay Albert. Iisipin talaga ng mga hindi nakakaalam na sila ni Albert ay may magandang relasyong magkapatid sa isa't isa. Tutal, pareho silang apprentice sa iisang master. Tama, napakatagal na. Pangalawang senior brother, mahinang tugon ni Albert. Bakas din ang ngiti sa kanyang mukha. Gayunpaman, hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiti. Isang bakas ng puot ang kumikinang sa lalim ng kanilang mga mata. Dahil pareho tayong nandito, dapat ba nating simulan ang pagpili ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor? Tanong ni Tommy. Oo, simulan na natin. Tumanggaw si Albert. Sinilip niya ang paligid bago ibinalita ng malakas, lahat ng martial artists na kalahok sa seleksyon ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor ngayon, ay bumaba sa stone platform sa ibaba. Magsisimula ang unang pagpili sa loob ng 15 minuto. Sa sandaling kumalat ang mga salita ni Albert, sunod-sunod na bumaba ang isang grupo ng mga tao na parang mga dumpling na ibinabagsak sa malawak na platapormang bato. Si Alvin at ang magkapatid na Niger ay hindi sumali sa karamihan. Hanggang sa ang mga taong bumababa ay nagsimulang manipis na sila ay bumaba. Matatag silang lumapag sa gilid ng entablado ng bato at hinintay na magsimula ang pagpili ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor. Hindi nagtagal pagkatapos lumapag si Alvin at ang dalawa pa, isang nakakainis na boses ang umalingaw-ngaw sa hangin. Puno ng panunuya ang boses niya. Sok-sok. Chad, sila ang mga kasama mo. Bumungad sa kanilang tatlo ang isang medyo may edad na lalaki na nakasuot ng silver robe. Mula sa simula hanggang sa huli, hindi niya nilingan si Chad. Ang kanyang tingin ay matatag na nakatuon kay Alvin at Ren sa halip. Hindi ko pa nakikita silang dalawa dati. I guess this means ang kanilang cultivation base ay dapat nasa ibaba ng 7th level Martial Monarch stage ha. Isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa mukha ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak nang marating niya ang dulo ng kanyang pangungusap. Batay sa kanyang mga salita, halatang nanatili siya sa parehong lugar kasama si Chad para sa kanyang paglilinang sa loob ng 6 na buwang ito. Noong unang dumating si Alvin at ang dalawa pa sa Lazarus Peak, ang bawat isa sa kanila ay inayos upang manatili sa iba't ibang lugar ng paglilinang.
Si Alvin, na ang cultivation base ay nasa ibaba ng 4th level Martial Monarch stage, ay itinalaga sa isang lugar. Si Renz, na ang cultivation base ay nasa itaas ng 4th level ngunit mas mababa sa 7th level Martial Monarch stage, ay itinalaga sa ibang lugar. At si Chad, na ang cultivation base ay nasa itaas ng 7th level Martial Monarch stage, ay itinalaga sa ibang lugar na malayo sa Alvin at Renz. Dahil ang nakapilak na damit na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay itinalaga sa parehong lugar kung saan si Chad, nangangahulugan ito na ang kanyang cultivation base ay nasa 7th level Martial Monarch stage 6 na buwan na ang nakakaraan. Bukod dito, dahil naglakas loob siyang huwag pansinin si Chad sa ganoong paraan at tahasang pinukaw sina Alvin at Renz sa harap niya, nangangahulugan ito na hindi siya natatakot sa kanya. Ang lakas niya ay dapat nakapantay man lang ni Chad o baka mas malakas pa siya. Si Chad na kadalasang hindi gaanong nagsasalita ay may maaliwalas na ekspresyon sa kanyang mukha habang siya ay sumisigaw ng malakas, "Scram!" Nang sumingit si Chad sa lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak, ang kanyang mukha ay agad na naging seryoso. Pinandilatan niya ng mata si Chad at pumitik ng malakas, "Chad, sana wala sa mga kasama mo ang haharap sa akin sa pagpili mamaya. Kung hindi, bugbugin ko sila hanggang sa wala na silang buo na katawan na ililibing." Nagniningning ang mapupungay na mga mata ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng kulay pilak na parang lalamunan na niya ang isang tao nang marating niya ang dulo ng kanyang pangungusap. "Bueno, kailangan naming tingnan kung mayroon kang kakayahang talunin kami hanggang sa wala ng mga bangkay na maililibing." Si Renz na sa una ay walang kaalam-alam ay bumaantong hininga nang marinig niya ang mga salita ng nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak. Si Alvin lamang ang nanatiling tahimik mula sa simula hanggang sa huli. Tinapunan lang niya ng malamig na tingin ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak bago muling binawi ang tingin nito. Isang hindi kapansin-pansing layunin ng pagpatay ang sumilay sa lalim ng kanyang mga mata. "Malalaman mo sa lalong madaling panahon kung mayroon akong kakayahan o wala." Maging si Chad ay hindi nangangahas na igarantya na kaya niya akong ipanalo, lalo pa ang isang maliit na batang tulad mo na hindi pa nakakapasok sa 7th level Martial Monarch stage. "Kung gusto kitang patayin, magiging kasing dali ng pagtapak ng langgam." Nang marinig ang mga salita ni Renz, patuloy siyang tinutuya ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak. Sa wakas, umalis siya sa ilalim ng galit na tingin ni Renz at tumayo sa gilid. Binawi ni Renz ang kanyang tingin at agad na tumingin kay Chad bago siya nagtanong, "Chad, hindi mo siya matatalo." "We're well matched." Walang pakialam na sagot ni Chad, tahimik gaya ng dati. Hindi nakakagulat na galit siya at naglakas loob na guluhin ka, kami ni Alvin. Ngumuso si Renz. Gayunpaman, okay lang sa kanya na I-provoke ka at ako, pero how dare he provoke Alvin? Gusto niya talagang mamatay. Nang matapos ni Renz ang kanyang pangungusap, tumingin siya kay Alvin at nakita niyang kalmado si Alvin. Para bang hindi siya nagalit sa pang-aasar ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak. Nakaramdam kaagad ng bahagyang pagkadismaya si Renz. Para kay Alvin, ang insidente sa lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak ay isang maliit na isyu lamang. Mabilis niya itong nakalimutan. Mabilis na lumipas ang 15 minuto. 15 minuto na ang lumipas. Ang unang pagpili ay magsisimula na sa lalong madaling panahon. I wonder kung ano ito. Malapit na nating malaman. Maraming tao ang nagbulungan sa isa't isa. Kinabahan sila at napuno ng pag-asa tungkol sa pagpili ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor. Wala pang 10 tao, kabilang si Alvin, na maaaring manatiling kalmado. Maging si Renz ay mukhang malungkot habang hinihintay niyang magsisimula ang unang round ng seleksyon ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng iba, sina Tommy at Albert ay lumipad palabas ng sabay at nakarating sa kalangitan sa itaas ni Alvin at ng iba pa. Matagal silang walang sinabi habang nakahover sa ere. Anong nangyayari? Ano ang sinusubukan nilang gawin ngayon?
Nang ang mga tao ay naguguluhan pa rin sa sitwasyon, sa wakas ay kumilos sina Tommy at Albert. Bahagyang gumalaw ang kanilang mga katawan, at isang napakalaking alon ng aura ang lumabas sa kanilang mga katawan. Ang aura ay pag-aari ng isang powerhouse na umabot na sa rurok ng martial monarch stage na kumalat kay Alvin at sa iba pa. Hindi lang 1+1 ang magsanib ang aura ng dalawang powerhouse na umabot na sa rurok ng martial monarch stage. Ang aura ay bumalot sa lupa, lahat ay naging nanginginig bukod kay Alvin at ilang dose-dosenang tao. Boom! Di nagtagal, hindi na nakayanan ng ilang tao. Sa isang slam, sila ay bumagsak sa lupa sa kanilang mga likod, at ang kanilang mga mukha ay lubos na seryoso. Boom! 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 Sa susunod na sandali, parami ng parami ang nahulog. Ang mga taong unang nahulog ay halos mula sa parehong lugar ng paglilinang bilang Alvin. Lahat sila ay mga martial artists sa ibaba ng 4th level martial monarch stage. Hindi nila matiis ang mga aura mula sa dalawang powerhouse na umabot na sa rurok ng martial monarch stage na bumabalot sa kanila. Hindi nagtagal, bukod kay Alvin, lahat ng mula sa parehong lugar ng paglilinang gaya niya sa nakalipas na 6 na buwan ay nahulog sa lupa. Lahat sila ay tinanggal. Firms. Lahat sila ay basura. Ngumuso si Tommy sa pang-aalipusto habang tinitingnan ang eksena mula sa itaas. Ito rin ay dahil ang ating Lazarus Peak ay hindi nagtakda ng kinakailangan para sa mga kalahok sa selection of the Martial Emperor's disciples and followers sa pagkakataong ito. Kung hindi sila magkakaroon ng mga kwalifikasyon para makilahok. Gayunpaman, parang nakagat sila ng higit pa sa kanilang ngumunguya kahit na matagumpay silang nakarating dito, bulong ni Albert. Hindi na siya nakapagtataka habang pinapanood niya ang eksena sa ibaba niya. Sa mahinang lakas na ito, gusto ninyong lahat na maging mga disipulo at tagasunod ng Martial Emperor sa ating Lazarus Peak. Sobra mo ang pagpapahalaga sa sarili mo. Maraming mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor ng Lazarus Peak na nanunood mula sa langit ay ngumiti ng mapang-asar. 1249. Lahat ng martial artists sa ibaba ng 4th level martial monarch stage ay nahulog sa lupa. Hindi na sila makabangon. Para sa mga natitirang martial artists sa itaas ng 4th level martial monarch stage, kahit na ang pinakamahina ay nagawang makatiis sa aura ni Tommy at Albert kahit na may matinding kahirapan. Natural, lahat sila ay mukhang kawawa. Pagkalipas ng ilang sandali, sa wakas ay binawi ni Tommy at Albert ang kanilang mga aura. Nakatingin sa mga taong nakaupo sa lupa, malamig na sumigaw si Tommy, "Itapon mo ang mga basurang ito." Sa tingin mo ba ay may makakasali na lang sa ating Lazarus Peak ng ganoon lang? Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Tommy sa kanyang bibig, agad na kumilos ang grupo ng mga tagasunod ni Martial Emperor na naghihintay at dinala ang mga taong nahulog sa lupa. Isang grupo lamang ng mga tao na may hindi kapani-pani walang lakas, kabilang si Alvin, ang naiwan sa malawak na platapormang bato. Natapos na ang unang pagpili. Malapit na nating simulan ang pangalawang pagpili. Sabi ni Albert sa bilis na hindi nagmamadali o mabagal habang tinitingnan ang mga taong nakapasa sa unang pagpili. Sa susunod na sandali, napuno ng origin energy ang kalangitan sa pamamagitan lamang ng pag-angat ng kanyang kamay. Sa sandaling ito, nayanig ang langit, at ang mga alon ay nagsimulang kumalat kaagad. Tulad ng isang bato na itinapon sa isang tahimik na lawa, ang mga alon ay patuloy na kumalat ng walang tigil. Pagbuo ng inscription. Kasabay nito, mararamdaman ng lahat ng naruroon sa eksena ang mayamang aura ng inscription formation. Alam nilang nag-activate si Albert ng inscription formation. Sa karamihan ng mga tao na nakapasa sa unang selection, mayroong ilang tao, kabilang si Alvin, na hindi nagulat dito. Ito ay dahil napansin na nila na mayroong isang inscription formation na nakatago dito. Pambihira ang inscription na ito. Personal itong itinayo ng isang inscription master sa Martial Emperor stage o mas mataas. Maliban kung ang isa ay isang inscription master din, hindi malalaman ng isa ang tungkol dito.
Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng iba, ang inscription formation ay naisaaktibo, at isang translucent cylinder ang lumitaw sa kalangitan. Mula sa itaas hanggang sa ibaba, ang silindro ay tila guwang na parang madaling madaanan ito. Ang silindro ay humigit kumulang 100 metro ang haba. Ang espasyo sa loob ay kayang tumanggap ng humigit kumulang 10 matanda sa bawat eroplano. Napakasikip kung higit pa doon. Bukod doon, ang translucent cylinder ay pinaghiwalay sa 7 magkakaibang kulay. Ang 7 kulay ay ang mga kulay ng bahaghari. Pula, orange, dilaw, berde, asul, indigo, at violet. Ang gravitational stairs formation. Kinilala ni Alvin ang inscription formation sa isang sulyap lamang sa silindro. Siya ay hindi estranghero sa inscription formation na ito. Nasa isip niya ang tungkol sa inscription formation na ito. Ang gravitational stairs formation ay isang inscription formation na maaari lamang isulat at iset up ng isang inscription master sa Marshall Emperor stage o mas mataas. Ito ay hindi isang nakakasakit o nagtatanggol na inscription na pagbuo. Kung kailangan talagang maglagay ng label dito, maaari itong ikategorya bilang pantulong na inscription na pagbubuo. Pangunahing na-set up ang gravitational stairs formation gamit ang isang nakapirming bilang ng Earth profundity fragment at isang malaking bilang ng mga supreme grade origin stones kasama ng iba pang mga materyales. Ito ay bubuo ng gravitational stairs kapag ito ay na-activate. Ang silindro sa harap ng mga mata ng lahat ay isang gravitational stairs. Mula sa ibaba hanggang sa itaas, mayroon itong 7 kulay. Ito ay pula, orange, dilaw, berde, asul, indigo, at violet. Ang 7 kulay ng bahaghari ay kumakatawan sa iba't ibang puwersa ng gravitational sa gravitational stairs. Kung ang isang tao ay walang sapat na lakas, magiging imposible para sa isa na umakyat sa gravitational stairs. Ito ay dahil kapag mas mataas ang gravitation stairs, ang gravitational force ay magiging mas nakakatakot. Ito ang gravitational stairs formation. Sa sandaling ito, sinimulan ni Albert na ipakilala ang gravitational stairs formation. Ang kanyang paliwanag ay katulad ng impormasyon sa isip ni Alvin. Kaya ito ang maalamat na gravitational stairs formation. Sinasabi na ang pinakamalakas na Marshall monarchs lang ang matagumpay na makakaakyat sa gravitational stairs na nabuo ng gravitational stairs formation. Napakahirap para sa isang ordinaryong Marshall monarch na dumaan dito. Narinig ko na iyon dati. Gayunpaman, tiyak na magagawa natin ito bilang mga alagad ng Marshall Emperor ng Lazarus Peak. Hayaan mo na ang mga alagad ng Marshall Emperor, hindi magiging mahirap kahit na kaming mga tagasunod ng Marshall Emperor na gawin ito. Ibinao ng grupo ng mga alagad at tagasunod ng Marshall Emperor ang kanilang mga ulo sa talakayan. Bawat isa sa kanila ay tiwala sa kanilang sariling lakas. Natural, ito ay dahil narinig na nila ang tungkol sa gravitational stairs formation dati. Gravitational stairs formation. Kung wala tayong cultivation base sa 7th level Marshall Monarch stage o mas mataas, malamang na imposibleng makapasa tayo. Maraming tao ang nagbuntong hininga. Hindi naman. Sino ang nakakaalam, ang isang 6th level Marshall Monarch ay maaaring makadaan lang sa gravitational stairs na ito sa tulong ng iba't ibang profundities na higit pa sa kanyang cultivation base. Ay oo, posible rin iyon. Pinag-aralan ng grupo ng mga alagad at tagasunod ng Marshall Emperor si Alvin at ang iba pa ng may interes. Inaabangan nila ang pagpasok nila sa gravitational stairs. Nais nilang makita kung gaano karaming tao ang maaaring umakyat sa gravitational stairs. Mahirap para sa isang tao na ang cultivation base ay mas mababa kaysa sa 7th level Marshall Monarch stage na umakyat sa gravitational stairs. Medyo malungkot ang mukha ni Renz nang tumingin siya sa gravitational stairs sa langit. Gayunpaman, isang pahiwatig ng pag-asa ang kumikinang sa lalim ng kanyang mga mata. Karaniwan, magiging mahirap para sa isang martial artist na nasa ibaba ng 7th level Marshall Monarch stage na umakyat dito. Ngunit,
Kung ikaw ay determinado at may profundity na higit pa sa iyong cultivation base, magkakaroon ka ng pagkakataong makapasa sa yugtong ito, sabi ni Alvin. May isang detalyadong tala ng gravitational stairs formation sa kanyang memorya. Naniniwala siya na hanggat ang kanyang cultivation base ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa Martial Emperor stage, kasama ang pamilyar ngunit kakaibang mensahe sa kanyang memorya, magagawa niyang mag-inscribe at mag-set up ng gravitational stairs formation sa kanyang sarili kung mayroon siyang sapat na materyales. Ang gravitational stairs ang pangalawang pagpipilian para sa inyong lahat ngayon. Tanging ang makakapasa sa round na ito ang papayagang makapasok sa susunod na round. Patuloy na nag-anunsyo si Albert habang nakatingin kay Alvin at sa iba pa. Ang mga makapasok sa susunod na round ay magiging mga tagasunod ng Martial Emperor ng ating Lazarus Peak. Kahit na hindi ka makapasa sa ikatlong seleksyon, maaari ka pa ring manatili sa ating Lazarus Peak bilang isang tagasunod ng Martial Emperor, bulong ni Tommy pagkatapos nito. Bukod kay Alvin, agad na lumiwanag ang mga mata ng lahat sa malawak na platform ng bato. Maging si Chad na kadalasang malayo at tahimik ay hindi exception. Little Yi, ipaghihiganti kita sa lalong madaling panahon. Maaari kang huminto at magpahinga sandali sa kabilang mundo at hintayin itong kaaway na pumatay sa iyo. Sa oras na iyon, maaari mo siyang bigyan ng magandang bashing. Sa di kalayuan, pinandilatan ni Xavier si Alvin ng may puot. Kung hindi dahil sa katotohanang hindi siya nang ahas na guluhin ang pagpili ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor ngayon, matagal na niyang ginawa ang kanyang hakbang at patayin ang kaaway na ito na pumatay sa kanyang nakababatang kapatid. Sa kanyang opinyon, personal niyang maipaghiganti ang kanyang kapatid sa lalong madaling panahon. Magkakaroon ng magandang palabas na mapapanood sa lalong madaling panahon. Isang matandang lalaki ang nakatayo sa kabilang gilid habang nakatingin kay Xavier. Isang malabong ngiti ang makikita sa gilid ng kanyang bibig. Septimus, anong magandang palabas? Tanong ng isa pang matandang katabi niya. Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon, ang matandang lalaki na tinatawag na Septimus ay walang pag-aalinlangan na nakangisi. Si Septimus ay ang matandang lalaki na nagdala kay Alvin sa kanyang cultivation place 6 na buwan na ang nakakaraan. Noong panahong iyon, siya ang hamarang kay Xavier nang sinubukan niyang makipag-away kay Alvin. Isa rin siyang alagad ng Martial Emperor sa Lazarus Peak. Gayunpaman, hindi tulad ni Xavier, siya ay miyembro mula sa Albert, ang pangkat ng ikatlong direktang disipulo ng Martial Emperor. Hanggat makapasa tayo sa pagpili na ito, magagawa nating maging mga tagasunod ng Martial Emperor. Nagliwanag ang mga mata ng mga tao sa malawak na platapormang bato. Alam na alam nila na halos imposible para sa kanila na maging alagad ng Martial Emperor sa lakas na taglay nila sa kasalukuyan. Dahil sa kadahilanang ito, maaari lamang silang manirahan sa pangalawang pinakamahusay at maging mga tagasunod ng Martial Emperor. Hanggat sila ay naging mga tagasunod ng Martial Emperor, magagawa nilang manatili sa Lazarus Peak at masiyahan sa mga mapagkukunan ng pagtatanim dito. Bukod dito, ang isang tagasunod ng Martial Emperor ay magkakaroon pa rin ng pagkakataon na ma-promote upang maging isang alagad ng Martial Emperor kapag sila ay naging makapangyarihan. Maaari pa nga silang maging direktang disipulo ng Martial Emperors kung mahuli nila ang mga mata ni Martial Emperor Lazarus. Ang pangalawang pagpili ay magsisimula na ngayon. 10 sa inyo ay bubuo ng isang grupo at papasok sa gravitational stairs mula sa ibaba. Kung sino ang lalabas sa itaas ay ituring na pumasa sa pangalawang pagpili, sabi ni Tommy, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa kalangitan. Matapos lumabas sa bibig ni Tommy ang mga salita, walang gumalaw, kasama na si Alvin. Walang gustong lumabas muna at maging lab rat. Nang makita ito ni Tommy, naging malungkot ang kanyang mukha. Nakakunot ang noo niyang tanong, ano? Sumusuko na ba kayong lahat? Noon lang may nagsimulang kumilos. Isa-isa silang umangat sa langit. Sa loob ng 10 paghinga, sa wakas ay nabuo ang isang grupo ng 10 habang sila ay nakatayo sa ibaba ng gravitational stairs. Sinulyapan sila ni Alvin at natuklasan na wala sa 10 tao ang nasa 7th level Martial Monarch stage o mas mataas.
Mahirap para sa mga taong ito na dumaan sa gravitational stairs, naisip niya sa sarili. Pamilyar na pamilyar siya sa gravitational stairs formation. Natural, pamilyar din siya sa gravitational stairs. Halos imposible para sa isang ordinaryong martial artist sa 7th level martial monarch stage o mas mababa na matagumpay na umakyat sa gravitational stairs. Natural, iyon ay para lamang sa mga ordinaryong martial artist sa 7th level martial monarch stage o mas mababa. Kung ang mga martial artist na iyon sa 7th level martial monarch stage o mas mababa ay malakas at nakaintindi ng isang malakas na profundity, hindi magiging mahirap para sa kanila na umakyat sa gravitational stairs. Kunin ang kasalukuyang Alvin bilang halimbawa. Kahit na hindi siya isang martial artist sa itaas ng 7th level martial monarch stage, magiging madali pa rin para sa kanya na umakyat sa gravitational stairs dahil malakas ang profundities na naintindihan niya. Nang makita ni Tommy ang 10 tao na nakatayo sa ibabang pasukan ng gravitational stairs, bahagyang uminit ang kanyang mukha, at sinabi niyang, "Enter." Whoosh! 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 Sa sandaling ito, nagsimulang kumilos ang 10 tao na nakatayo sa pasukan ng gravitational stairs. Isa-isa silang sumugod sa gravitational stairs. Mabilis ang kidlat ng kanilang mga katawan sa simula. Gayunpaman, unti-unti silang bumagal pagkatapos pumasok sa gravitational stairs. Kung mas mataas ang hagdan, kung saan ito ay mas malapit sa violet zone, mas malakas ang gravitational force. Sa kabaligtaran, mas mababa ang hagdan kung saan ito ay mas malapit sa pulang zona, mas mahina ang puwersa ng gravitational. Matapos ilabas ng 10 ang lahat ng kanilang lakas at marahas na pumasok sa gravitational stairs, nagawa nilang madaanan ang red, orange, yellow, at green zone kahit na pabagal ng pabagal ang kanilang bilis. Nang marating nila ang asul na zona, ang kanilang mga paggalaw ay nagsimulang bumagal ng husto. Tila nahihirapan silang magpatuloy sa pag-akyat. Lahat ng 10 ay na-stuck sa blue zone sa gravitational stairs. Ang indigo at violet zone na lang ang natitira sa gravitational stairs sa itaas ng blue zone. Kapag nalampasan na nila ang violet zone, maituturing silang dumaan sa gravitational stairs. 1250. Lahat ng naruroon sa eksena ay nakatitig sa 10 tao sa gravitational stairs na may sukdulang konsentrasyon. Matapos marating ng 10 sa kanila ang asul na zona ng gravitational stairs, ang bawat hakbang ay mahirap para sa kanila. Bawat hakbang na kanilang ginawa ay napakahirap na tila malabong malagpasan nila ito. Kaunti na lang bago magtagumpay ang lalaking iyon. Maya-maya, napansin ng lahat ng naruroon sa eksena ang isang lalaki na muntik nang dumaan sa blue zone para makapasok sa indigo zone. Kapag nakapasok na siya sa indigo zone, kailangan lang niyang dumaan sa violet zone bago siya ituring na dumaan sa buong gravitational stairs. Ang dahilan kung bakit halos lumabas ang taong ito sa blue zone ay dahil sa paggamit niya ng kanyang spirit weapon, sa ibabaw ng origin energy and profundity na kanyang pinakawalan, upang mapaglabanan ang malaking puwersa ng grabidad. Nakataas ang magkabilang braso niya sa kanyang ulo habang mahigpit niyang hawak ang spirit sword sa kanyang mga kamay. Ang origin energy sa kanyang katawan na sumanib sa maraming profundities ay nagmistula sa kanya na naging isang dambuhalang espada. Nakataas ang dulo ng espadang ito habang ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang iwaksi ang walang patid na daloy ng gravitational force sa loob ng gravitational stairs upang makatulong na mabawasan ang pressure. Whoosh! Kasabay nito, umasa siya sa kanyang puwersa upang pumailang lang sa langit at pumasok sa indigo zone ng gravitational stairs sa isang hininga. Nang lumiwanag ang mga mata ng lahat dahil inakala nilang may pagkakataon ng lalaking ito na makadaan sa gravitational stairs. Boom! Ang indigo zone ng gravitational stairs ay biglang naglabas ng mas malakas na puwersa ng gravitational. Hinampas nito ang lalaki, dahilan para matamba siya na parang pana na umalis sa busog nito. Barf! Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng iba, ang lalaki ay sumuka ng isang subo ng dugo bago siya pinalipad ng puwersa ng grabidad, na naging dahilan upang mawalan siya ng pagkakataon na maging alagad o tagasunod ng Martial Emperor. Masyado akong pabaya.
Matapos siyang mapalipad, bumantong hininga siya at pinunasan ng dugo sa kanyang bibig. Tahimik siyang umalis pagkatapos noon. Ito ay tiyak na dahil siya ay masaya na siya ay nakapasok sa indigo zone ng gravitational stairs na siya ay naging pabaya. Nagresulta ito sa pagpapalipad sa kanya ng gravitational force ng gravitational stairs. Kung hindi siya magiging kahabag-habag kahit na hindi niya nagawang makapasok sa violet zone ng gravitational stairs. Bagamat siya ay inalis ng gravitational stairs, siya ay nagsilbing halimbawa sa mga taong sumunod sa kanya. Batay sa kanyang karanasan, natutunan ng iba na magagamit nila ang kanilang mga spirit weapons para palayasin ang walang patid na daloy ng gravitational force sa loob ng gravitational stairs. Ang natitirang 9 na tao ay sunod-sunod na naglabas ng kanilang mga spirit weapons. Sa tulong ng lakas mula sa kanilang spirit weapons, nagawa nilang makarating sa indigo zone ng gravitational stairs. Hindi tulad ng ibang lalaki na pabaya, dahan-dahan silang sumulong, tinitiyak na matatag ang kanilang mga hakbang at matagumpay na nalabanan ang puwersa ng grabidad sa indigo zone. Alvin, nakarating na sila sa indigo zone. Sa tingin mo ba maaabot nila ang violet zone at madadaanan nila ang gravitational stairs? Isang boses ang biglang umalangaw-ngaw sa mga tainga ni Alvin. Si Renz iyon. Matapos marinig ni Alvin, na nagbabantay sa sitwasyon sa loob ng gravitational stairs, ang tanong ni Renz, sumagot siya, hindi sila makakadaan sa gravitational stairs. Kung tungkol sa pagpunta sa violet zone, well, baka isa sa kanila ang makakaya. May isa sa natitirang 9 na medyo makapangyarihan. Maaari siyang ituring na pinakamahusay sa mga martial artist ng 6th level martial monarch stage. Isang tao lang ang makakarating sa violet zone. Walang makakarating sa gravitational stairs. Naging malungkot ang mukha ni Renz nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. May impresyon siya sa 10 tao na pumasok sa gravitational stairs. Lahat sila ay mga tao mula sa parehong lugar ng paglilinang kasama niya sa nakalipas na 6 na buwan. Lahat sila ay nasa itaas ng 4th level ngunit nasa ibaba ng 7th level martial monarch stage. Ang ilan sa mga taong ito ay mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Kung gayon, nangangahulugan ba ito na wala akong pag-asa na makapasa sa gravitational stairs? Malungkot ang mukha ni Renz. Baka sa lalim ng kanyang mga mata ang kawalan ng pag-asa. Di nagtagal, isa pang tao ang ipinadala na lumipad mula sa loob ng gravitational stairs. Gusto talaga ng taong ito na umasa sa spirit weapon sa kanyang kamay at pumasok sa violet zone ng gravitational stairs sa pamamagitan ng puwersa sa isang hininga. Gayunpaman, sa sandaling dumampi ang spirit weapon sa kanyang kamay sa violet zone, nag-trigger ito ng mas malakas na gravitational force na nagpalipad sa kanya. Matapos siyang mapalipad ng gravitational stairs, napabuntong hininga siya. Tulala siyang umalis, medyo nabugbog. Sa paglipas ng panahon, mas maraming tao ang naalis. Sa huli, isang tao na lang ang natira. Siya rin ang taong may mas magandang impresyon kay Alvin. Ang taong ito ay puwersahang pumasok sa violet zone ng gravitational stairs sa tulong ng kanyang spirit weapon at tuluyang pinasok ito. Noong inakala ng karamihan na dadaan siya sa gravitational stairs, pinalipad siya pababa. Bumagsak ang kanyang katawan sa malawak na platform ng bato na may malakas na bang. Pagtayo niya ay puno na ng dugo ang buong katawan niya. Ang kanyang hitsura ay kahabag-habag. Bago siya umalis sa napakalawak na platapormang bato, inihayag niya sa mga tao, binibigyan ko kayong lahat ng isang piraso ng payo. Kung ang iyong cultivation base ay wala sa 7th level martial monarch stage o mas mataas, mas mabuting huwag mong palakihin ang iyong lakas. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng madilim na anino sa puso ng maraming tao. Ang mga taong ito ay nasa ibaba lahat ng 7th level martial monarch stage, kabilang si Renz. Ang tanging exception ay si Alvin. Humph. Wala kang cultivation base sa 7th level martial monarch stage at pataas, gayunpaman, nangangarap ka pa ring maging alagad o tagasunod ng martial emperor sa Lazarus Peak. Talagang sobra-sobra mo ang iyong sarili. Sa sandaling ito, isang mapang asar ng nguso ang bumasag sa katahimikan sa malawak na platapormang bato.
Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak ang nag-provoke kay Alvin at sa dalawa pa kanina. Maraming tao, kasama na si Renz, ang nagalit nang biglang sinabi ni Alvin sa bilis na hindi mabilis o mabagal, ang bango. Kaninong bibig ang napakabaho? Sas! Ha. Talagang mabaho. Naaamoy ko rin. Natahimik sandali ang buong lugar bago nagtawanan ang mga tao pagkatapos nilang mabawi ang kanilang katinoan. Ang grupo ng mga martial artist na nasa ibaba ng 7th level martial monarch stage, kabilang si Renz, ay tumawa habang patuloy silang nagbibiroan, inilabas ang kanilang galit sa kanilang puso. Anak! Mamamatay ka na! Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak ay bumalik sa realidad. Ang kanyang mga mata ay malamig habang nakatitig kay Alvin. Kung hindi dahil sa katotohanang wala ito sa isang lugar na pinahintulutan siyang gumawa ng kalituhan, agad niyang napatay ang binata na nakasuot ng lila. Ito ay tulad ng paghampas ng leon sa harap ng aso upang bigyan ng babala ang iba sa mga kahihinatnan ng pagkakasala sa kanya. Parang lumalala ang amoy ngayon, sarkastikong sabi ni Renz habang kusa niyang pinisil ang kanyang ilong. Habang nakatitig kay Renz at Alvin ang lalaking nakasuot ng pilak na nasa katanghaliang gulang kay Renz at Alvin, sinabi niyang udyukan sila, kayo. Kayong dalawang lalaki. Kung manggahas kayo, pumasok sa gravitational stairs kasama ko ngayon. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kaimposible para sa mga langgam na tulad ninyo na umakyat sa gravitational stairs at makapasa sa pangalawang pagpipilian. Agad na napangiti si Renz nang marinig niya ito. Wala talaga siyang tiwala na makapasa sa gravitational stairs. Sa kanyang puso, nakapaghanda na siya sa pag-iisip para sa pag-alis. Gayunpaman, sa harap ng pang-aasar ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak, hindi niya talaga alam kung paano tutugon. Sa sandaling ito, tumingin si Alvin sa lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak at nagtanong, ang ibig mong sabihin ay maaari kang dumaan sa gravitational stairs. At makapasa sa pangalawang selection. Siyempre naman. Sumagot ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak na parang bagay na bagay. Mukhang may tiwala ka sa sarili mo. Matapos tingnan ng matagal ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak, tumingin si Alvin kay Renz at ngumiti. Dahil sobrang tiwala niya, samahan natin siya sa larong ito. Sige. Kahit na walang ideya si Renz kung ano ang pinaplano ni Alvin, pumayag pa rin siya sa huli. Sa kanyang opinyon, kahit na wala siyang lakas para umakyat sa gravitational stairs, hindi mahirap para kay Alvin na umakyat sa gravitational stairs gamit ang kanyang lakas. Habang ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak, tumingin siya kay Chad at nanunuya, Chad, malapit mo nang masaksihan ang eksena ng iyong dalawang kasamahan na inalis ng gravitational stairs. Isang langgam lang na hindi pa nakakatuntong sa 7th level martial monarch stage, at naglakas loob ka pa ring humamon sa gravitational stairs. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata at nagtanong sa isang mapang-akit na tono, dahil napaka-confident mo, naglakas loob ka bang makipagpustahan sa akin noon? Anong taya? Ngumuso ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak. Pusta tayo kung tayong tatlo ay makakadaan sa gravitational stairs at makapasa sa pangalawang selection o hindi, sabi ni Alvin. Paano tayo tataya? Tumaya sa ano? Sinubukan ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak na mapanatili ang kanyang kahanga-hangang ugali habang tinatitigan niya si Alvin bago ngumiti. Pusta sa buhay natin. Nang ipikit ni Alvin ang kanyang mga mata, malamig na kumikinang ang kanyang mga mata. Pusta sa ating buhay. Sa sandaling umalis ang mga salitang ito sa bibig ni Alvin, isang kaguluhan ang agad na nagsimula. Maging ang dalawang direktang disipulo ng Martial Emperor, sina Tommy at Albert, ay agad na inilipat ang kanilang tingin kay Alvin. Kawili-wili. Ngumiti si Albert habang nakatingin kay Alvin ng may interes. Gusto ko ang lalaking ito. Firm. Hindi tulad ni Albert, si Tommy ay sumagot lang ng malamig. Malinaw na alam niyang si Alvin ang taong pumatay kay Levi, ang nakababatang kapatid ni Xavier.
Tungkol naman sa lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak, nabigla rin siya nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Matapos niyang mapansin na lumilipat ang mga mata ng lahat sa kanya, nabawi niya ang kanyang katinoan. Tumingin siya kay Alvin at nagtanong sa malalim na boses, "Paano mo gustong tumaya?" Hanggang ngayon ay matigas pa rin ang kanyang ulo na pilit na pinapanatili ang kanyang kahangahangang ugali. Susumpa tayong lahat sa pamamagitan ng Tribulation Oath, ang 99 Heavenly Tribulation. Kung sino man sa ating tatlo ang hindi makalampas sa gravitational stairs o kung matagumpay kang makapasa sa gravitational stairs, ang parusang kidlat mula sa 99 Heavenly Tribulation ay tatama sa akin hanggang sa kamatayan. Tumingin si Alvin sa lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak at malinaw na binibigkas ang bawat isa sa kanyang mga salita. Sa kabaligtaran, kung tayong tatlo ay dumaan sa gravitational stairs, at hindi ka makadaan, ikaw ay papatayin sa halip na parusa ng kidlat ng 99 Heavenly Tribulation. Sa pangalawang pagkakataon na lumabas ang mga salitang ito sa bibig ni Alvin, agad na tumahimik ang buong lugar. Bibaliw ba itong binata na naka-purple? Nang ang mga tao ay natigilan sa kanilang pagkagulat, nagsimula silang magbulungan sa isa't isa. Naramdaman nila na si Alvin ay nabaliw. Ayon kay Alvin, kung siya, si Chad o Renz, ay hindi makapasa sa gravitational stairs, siya ay mamamatay. Makapasa man silang lahat, mamamatay din siya kapag nakadaan sa hagdanan ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak. Kung ang tatlo sa kanila ay dumaan sa gravitational stairs at ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak ay mamamatay ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak. Sigurado ka bang gusto mong tumaya ng ganito? Matapos marinig ang mga salita ni Alvin, ang nakapilak na lalaking nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumingin kay Alvin ng may pagngisi at malamig na ngumiti. Sa kanyang palagay, ang binata na nakasuot ng lila na nasa kanyang harapan ay naghuhukay lamang ng kanyang sariling libingan. Maglakas loob ka ba? Walang pakialam na tanong ni Alvin. Ang lakas ng loob mo. Sa pangalawang pagkakataon na lumabas ang mga salitang ito sa bibig ni Alvin, muling nalipat ang mga mata ng karamihan sa lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak. Naging center of attention na naman siya agad. Kawili-wili, kawili-wili. Sumilay si Albert ng isang napakatalino ng ngiti. Si Tommy na nakatayo sa tabi niya, sa kabilang banda, ay pinaikit ang kanyang mga mata habang matamang nakatitig sa lilang figure na tila ba malalim ang iniisip. Bakit ayaw ko? Napangiti ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng kulay pilak at sinabi, ngunit, hindi sapat ang halaga ng iyong buhay para tumaya sa akin. Maliban kung binibilang mo rin ang buhay ni Chad. 1251. Nang matapos ang pangungusap ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak, tumingin siya kay Chad ng may panunuya. Chad, itataya ng iyong kasama ang kanyang buhay. Naglakas loob ka bang sumali? Bakit ayaw ko? Sinulyapan ni Chad ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak at mahinahong sinabi, gagawin namin ang sinabi mo. Itataya ko rin ang buhay ko. Nagtiwala siya kay Alvin nang walang kondisyon. Kung hindi siya tinulungan ni Alvin at ang kanyang kambal na kapatid na si Renz, kalahating taon na ang nakalipas, namatay na sana sila. Iniligtas ni Alvin ang kanilang buhay. Bukod dito, may tiwala siya kay Alvin. Kahit na wala siyang tiwala kay Alvin, hindi niya hayagang sisirain si Alvin. Mabuti, napakahusay. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak ay malawak na ngumiti nang marinig ang mga salita ni Chad. Kung ganoon, manampa tayong tatlo. Dinilaan ng nakapilak na lalaking nasa katanghaliang gulang ang kanyang natuyong mga labi nang lumitaw ang isang anticipatory expression sa kanyang mukha. Para bang hindi siya makapaghintay na makita sina Alvin at Chad na pinatay ng parusang kidlat. Kasunod nito, silang tatlo ay nanumpa sa ilalim ng pagbabantay ng lahat. Boom! 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 27 magkakasunod na pagpalakpak ng kulog ang umalingaw-ngaw sa kalangitan bilang sulat kina Alvin, Chad, at sa panunumpa ng nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasuot ng pilak. Ang nakakabinging tunog ay tumago sa kalangitan at pumasok sa pandinig ng lahat.
Dahil lahat kayo ay nagtaya ng inyong buhay. Sa pagkakataong ito, 4 lang sa inyo ang papasok sa gravitational stairs sa ikalawang round ng pagpili. Dahan-dahang sabi ni Albert. Pagkatapos noon, tumingin siya kay Tommy sa tabi niya at nakangiting nagtanong, "Second senior brother, may opinyon ka ba tungkol dito?" "Wala akong opinyon," malamig na tugon ni Tommy. "Chad, ikaw at ang taong sobrang kumpiyansa na ito ay papatayin ng parusang kidlat sa lalong madaling panahon." Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak ay sumulyap kay Chad at ninisyan. Tumingin siya kay Alvin at mapanuksong sinabi, "Anak, malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Ang postahan na ginawa mo ay papatayin ka." Sa harap ng mapanuksong pananalita ng nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak, ang ekspresyon ni Alvin ay nanatiling walang pakialam habang tumugon siya, "Maghihintay ako at tingnan." Tara na. Tinawag niya ang Niger twins at nanguna sa pagtungo sa gravitational stairs. Ang gravitational stairs na may 7 kulay ay nakataas sa itaas ng mga ito. Ang red zone ng gravitational stairs ang pinakamalapit sa kanila. Ito rin ang zonang may pinakamahinang puwersa ng gravitational. Dumating si Alvin at ang dalawa pa sa ibaba ng gravitational stairs kasama ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak. Bakas pa rin sa mukha niya ang pagngisi. "Mauna ka na." Sa sandaling ito, tumingin si Alvin kay Renz habang kinakausap niya ito sa pamamagitan ng voice transmission, "Wala ka nang dapat pakialaman pa. Ilabas mo lang ang iyong spirit weapon at i-charge gamit ang iyong pinakamabilis na bilis at buong lakas." "Okay." Katulad ng Chad, nagtiwala din si Renz kay Alvin ng walang kondisyon. Matapos marinig ang mga salita ni Alvin sa pamamagitan ng voice transmission, agad siyang kumilos ng hindi nagsasalita. Boom! Inilabas ni Renz ang kanyang origin energy and profundities bago niya inilabas ang kanyang spirit weapon at umahan sa gravitational stairs. "Sobrang pagpapahalaga mo sa sarili mo." Ngumisi ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak. Dahan-dahan siyang humakbang habang nakatingin kay Alvin. "Boy, huwag mong sabihin na binubuli ko ang mahina. Mauna ka na." Lalong lumilitaw ang pangungutya sa kanyang mukha habang nagsasalita. Si Alvin ay hindi magalang sa kanya. Umakyat siya at naabutan si Renz. Pagkatapos lamang pumasok ni Alvin sa gravitational stairs, nagsimulang umakyat sa hagdan ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak at si Chad. Sabay silang umakyat sa gravitational stairs. Bilang unang taong pumasok sa gravitational stairs, si Renz, isang 6th level martial monarch, ay dumating sa indigo zone ng gravitational stairs na may hawak na spirit weapon sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ng indigo zone ay ang violet zone. Ang violet zone din ang huling zone. Kung makapasa sila, maituturing silang matagumpay na nakapasa sa gravitational stairs at sa ikalawang round ng pagpili. Gayunpaman, si Renz ay kasalukuyang natigil sa indigo zone. Hindi siya makapasok sa violet zone dahil masyadong malakas ang gravitational force. Walang paraan. Ang puso ni Renz ay napuno ng pakiramdam ng kawalan ng kakayahan. Kinasusuklaman niya ang sarili dahil sa pagiging mahina. Hinding-hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili kung mabaigo sina Alvin at Chad sa gravitational stairs dahil sa kanya at napatay sa pamamagitan ng kidlat na parusa ng 99 Heavenly Tribulation. Nang maisip iyon ni Renz, binilisan niya ang kanyang takbo. Nagmamadali siyang umakyat, sinusubukang pumasok sa violet zone. "Dapat akong dumaan sa gravitational stairs. Dapat kong lampasan ang gravitational stairs." Boom! Nagulat si Renz nang makitang nakapasok siya sa violet zone habang hawak ang kanyang spirit weapon. Sa katunayan, naramdaman niyang medyo mahina ang gravitational force sa violet zone. Hindi ito kasing lakas ng gravitational force sa red zone. Natarante si Renz nang matagumpay niyang nalagpasan ang huling hadlang ng gravitational stairs. Siya ang naging unang tao na matagumpay na nakapasa sa gravitational stairs ngayon. Matapos sumugod si Renz sa gravitational stairs, tumahimik ang mga nanunood. Lumunok.
Sa malawak na platapormang bato, ang grupo ng mga taong kalahok sa pagpili ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor ay lumunok. Nagulat sila sa eksenang nasa harapan nila. Si Renz ay hindi estranghero sa mga martial artist na iyon sa pagitan ng 4th level Martial Monarch stage at ng 7th level Martial Monarch. Sila ay nasa parehong lugar ng paglilinang sa huling 6 na buwan. Hindi ba siya 6th level Martial Monarch martial artist? Umakyat siya sa gravitational stairs na parang naglalaro lang. Natagpuan nila itong hindi kapanipaniwala. Ang ibang grupo ng mga taong kalahok sa seleksyon ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor na mga 7th level Martial Monarchs ay maaaring sabihin na ang cultivation base ni Renz ay hindi mas mataas sa 7th level Martial Monarch stage. Nang malaman nila ang tungkol sa aktual na cultivation base ni Chad mula sa talakayan sa kanilang paligid, naramdaman nilang kakaiba ito. Ang gravitational stairs ay nabuo sa pamamagitan ng gravitational stairs formation. Baka may mali sa gravitational stairs formation. Mahirap sabihin. Theoretically, kahit isang 7th level Martial Monarch ay hindi makakadaan sa gravitational stairs ng ganoon kabilis, lalo pa ang isang 6th level Martial Monarch martial artist. May mali. Ang weird talaga. Maraming tao ang nadama na may mali. Ito ay ganap na lampas sa kanilang inaasahan na matagumpay na nalampasan ni Renz ang gravitational stairs ng napakadali. Anong nangyari? Maging sina Albert at Tommy, ang dalawang direktang disipulo ng Martial Emperor, ay hindi maiwasang magtinginan sa isa't isa. Nakita nilang dalawa ang pagkagulat sa mga mata ng isa't isa. Kitang-kita nila ang lakas ni Renz. Sa lakas na iyon, malabong makapasok siya sa violet zone ng gravitational stairs, lalo pa siyang dumaan dito. For a time, naramdaman din nila na may mali sa gravitational stairs formation. Imposible yan. Kasabay nito, napansin din ng nakapilak na nakasuot na nasa katanghaliang gulang na lalaki sa gravitational stairs na matagumpay na nalampasan ni Renz ang gravitational stairs at ang ikalawang round ng pagpili. Baka sa mukha niya ang gulat at pagkamangha. Walang imposible. Sa sumunod na sandali, isang mahinahong boses ang narinig sa kanyang tainga. Kasing lakas ng kulog. Nang makabawi siya sa kanyang pagkabigla, nakita niya ang binata na nakasuot ng lila na pumasok sa gravitational stairs bago siya umaakyat sa napakabilis na bilis. Sa katunayan, maging ang pag-unlad ni Chad ay napakabilis. Sa isang kisap lang ng mata, nadiskubre niya na ang 2 taong hindi niya hinintay na patayin ay matagumpay na nakadaan sa gravitational stairs pagkatapos ng Renz. Sabay-sabay, siya na lang ang naiwan sa napakalaking gravitational stairs na iyon. Hindi. Biglang nagbago ang mukha ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng silver. Wala na siyang panahon para mag-isip pa ng kung ano-ano. Nararamdaman niya ang napipintong panganib. Nagmamadali niyang kinuha ang kanyang spirit weapon. Sinadya niyang mabilis na dumaan sa gravitational stairs. May shot pa siya. Kahit 3 sa kanila ang dumaan sa gravitational stairs, hindi siya mamamatay kung makapasa siya. Natural, mamamatay siya kung hindi siya makapasa sa gravitational stairs. Dapat madali para sa akin ang pagdaan sa gravitational stairs. Kahit na sa sandaling ito, ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak ay puno pa rin ng kumpiyansa. Ang paraan ng pagdaan ni na Alvin at Chad sa gravitational stairs ay kasing kinis ng dumadaang mga ulap at umaagos na tubig. Mukhang hindi sila naapektuhan ng gravitational force sa loob ng gravitational stairs. Pareho silang nakaka-relax at kahanga-hanga tulad ni Renz nang dumaan sila sa gravitational stairs. Hindi dapat magkaroon ng problema sa gravitational stairs, tama ba? Nagkatinginan muli sina Tommy at Albert. Ang kanilang mga mata ay kumikinang sa kawalan ng katiyakan. Maya-maya pa, napagtanto nila na parang may mali sa gravitational stairs. Boom! 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 Sa ilalim ng pagbabantay ng lahat, ang lahat ng puwersa ng gravitational mula sa 7 zone ay nagsimulang gumalaw. Tila nagsanib ang mga ito bago sila dumapo sa lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak. Kasunod noon, nakarinig ang lahat ng matinis at mapait na hiyawan. Hindi.
Sa sumunod na sandali, ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak ay binalot ng puwersa ng grabidad mula sa 7 sona. Ang kanyang lakas at ang kanyang spirit weapon ay nawala sa isang iglap. Boom! Isa pang malakas na putok ang tumunog, ang nakapilak na lalaking nasa katanghaliang gulang ay biglang nahulog mula sa gravitational stairs. Patay na siya. Maraming tao ang nag-isip sa kanilang sarili nang makita nila ang lalaking nakasuot ng pilak na nahulog sa gravitational stairs. Halos kasabay nito ang pagdilim ng kalangitan habang nagkukumpulan ang mga maitim na ulap mula sa lahat ng direksyon habang naririnig ang malinaw na tunog ng kulog. Hindi. Nang marinig ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak ang kulog, nag-react siya na parang nakakita ng multo. Gumalaw siya na para bang may balak siyang tumakas. Gayunpaman, matatakasan kaya niya ito. Sa ilalim ng maingat na mga mata ng lahat, ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak ay tinamaan ng kidlat na parusa ng 99 heavenly tribulation, maging ang kanyang profundity fragments ay hindi exception. Ang tanging natitira ay ang kanyang spatial ring na nag-iisang nahulog sa lupa. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak ay namatay ng ganoon. Pusta sa kanyang buhay. Ang isang panunumpa na may 9 heavenly tribulation ay hindi maaaring labagin. Kapag ito ay nilabag, ang tao ay papatayin ng parusang kidlat saan man siya naruroon. Doon. Alvin, anong nangyari doon? Naguguluhan si Ren sa kanyang misteryosong pagdaan sa gravitational stairs. Bukod dito, mabilis na dumaan sina Alvin at Chad sa gravitational stairs na nagdagdag sa kanyang pagdududa. Bagamat alam niyang pareho silang nagtataglay ng lakas para makadaan sa gravitational stairs, imposibleng maging ganoon kabilis ang mga ito. Nang makita niyang hindi nakalusot sa gravitational stairs ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak at napatay ng parusang kidlat, lalo siyang nataranta. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.